Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga batang ito, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghiharian ng Diyos. Ang sino mang nagpakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Pwede ho bang pakibati nyo para sa akin yung katabi ninyo, kaliwat kanan, ngitian at sabihin nyo, "Magandang gabi." Pakidagdagan ninyo, sabihin nyo, "Ang swerte ko, katabi ka, kaya makinig ka." Alam po ninyo, nung ako'y bata pang pare, 40 years ago, ang nag-ordain sa amin ay si Cardinal Sin. At ako'y tuwan-tuwa sa storya niya, sapagkat nung siya'y bago galing sa Aklan, ay siya ay napadpad dito para magmisa sa Tondo. At nung siya ay medyo naliligaw na, pinapara ang tsuper, ang driver niya at sinabi, "Halika, magtanong na lang tayo." At may batang yagit na lumapit para manglimos sa kanya. Kaya sinabi niya, "Sige, bago kita bigyan ng limos, tatanungin kita." Marahil alam niyo na itong istoryang ito. Pero alam niyo, yung bata naman excited kasi sabi ni Cardinal Sin, kapag tama ang sagot mo, meron kang 10 piso. Okay? Kaya ang unang tanong ni Cardinal Sin, "Nasa saan na ba ako? Anong lugar ito?" Naku, sumagot yung bata, "Nasa Tondo po kayo." 10 piso ang ibinigay. Bilangin nyo kung magkano, ha? At natuwa si Cardinal Sin sapagkat bibo ang bata. Matalino. Ngunit, ayun, ewan ko kung naalagaan na ni Jay ko ang mga batang yan, ha? At tinanong ulit ni Cardinal Sin, "Ang Maynila, ang Tondo, nasaan ito?" Sa mapa ng Pilipinas, sabi niya, "Sa Maynila." Naku, 10 piso na naman. Tinanong niya ulit, "Nasaan naman ang Maynila?" Sagot ng bata, "Sa Luzon." Tama nga naman, 10 piso na. O nakakamagkano na yung bata? "Nasaan naman ang Luzon?" Ang tanong ni Cardinal Sin. "Nasa Pilipinas po." Naku, 10 piso na naman. Nakakamagkano na? Okay. "Nasaan naman ang Pilipinas?" Sumagot yung bata. Isip siya, "Nasa Asia." Tama nga naman, ano? Magkano na? Okay.
Sabi ngayon ni Cardinal Sin, nasaan ngayon yung Asya? Isip ulit yung bata. Ang sagot ng bata, ang galing. Nasa mundo po. 10 piso na naman yun. Ako. At sabi ni Cardinal Sin, sige, kung alam mo ang sagot na ito, dodoblehin ko ang tinanggap mo sa akin. Nasaan naman ang mundo? Napatulala yung bata. Pinawisan ng malagkit. At nung hindi niya malaman, naalala niya sa altar nila ni Santo Niño. At sa kamay ng Santo Niño may bilog. At ang sabi ng bata, ang mundo po ay nasa kamay ni Santo Niño. Nasyak si Cardinal Sin. 500 piso yata ang ibinigay sa bata. Sa kamay ni Santo Niño, nakalaan ang mundo. Pinag-iingatan ng mundo. At yan ay kung bakit tayo nagkaroon ng Pasko. Dumaan siya sa pagka-baby, sa pagkabata, upang makiisa sa pagkatao natin. Siya ay totoong tao, ngunit totoong Diyos, para makasalamuha tayo at maturuan tayo ng daan patungong langit. At yan ang huwag niyong kakalimutan. Nagpunta ang Diyos anak para anyayahan tayo makapasok sa langit. Tingnan niyo nga ang mukha ng katabi niyo. Pangmukhang langit na ba? O pangmukhang impyerno? Kaya nga, yan ang hamon sa atin ni Niño Jesus. At alam po ninyo, habang siya'y bata, sinasabi na sa atin, ang pamamaraan ng bata ang patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, yung kababaan ng loob, yung pagiging masunurin, yung pagiging depende sa magulang, paggalang sa magulang, yan ang mga katangian ng isang bata. Ngunit paano nga ba natin kailangan paglingkuran ang ating Santo Niñong Hari? Ang kwento ko ay tungkol sa isang mamang malakas, malaki, magiting. Ang pangalan ay si Ofero. Anong pangalan? Mas malakas? Sabihin mo sa katabi mo. Si Ofero po, sabi niya, para ako'y maging masaya, gusto kong paglingkuran ang pinakamagaling na hari sa buong mundo. Kaya sabi niya, saan ko ito mahahanap? Kaya't siya'y nagsimulang magtanong. Nabalitaan niya sa isang kuweba ay merong ermitanyo. At sabi niya, siguro alam niya kung sino itong pinakamahusay na hari. Kaya siya'y nagtungo doon at tinanong niya si Mamang Ermitanyo, sino po ba at kilala niyo ba ang pinakamahusay na hari upang aking paglingkuran? Alam niyo, itong Ermitanyong ito naman, mayroong hanap buhay para mas mabuhay. May ilog sa tabi. At yung Ermitanyo, ang kanyang trabaho para siya'y bigyan ng bayad, ay naghahatid siya ng mga taong tumatawid nang hindi sila matangay ng agos ng tubig. Okay? Yun ang kanyang business. Okay? At alam po ninyo, sabi niya, naku, ako'y matanda na, napapagod na ako maghatid sundo ng mga taong tumatawid dito sa Batis. Kaya, buti na lang dumating itong lalaking ito, mapakinabangan ko kaya. Kaya sinabi niya kay Opero ng Ermitanyo, o sige, papakilala kita sa hari ng mga hari, pero tutulungan mo ako. 1 linggo kang maghahatid sundo ng mga tao, kukunin mo yung bayad, ibibigay mo sa akin. Ayos ba? Ang sabi ni Opero, it's a deal. Okay? At nung ginawa na ni Opero ang maghatid sundo ng mga taong tumatawid sa Batis,
ay tuwang-tuwa siya kasi isang linggo lang papalapit na ng papalapit ang araw. Nako, makikilala ko na ang hari ng mga hari. At yung huling araw, naghanda na si Opero. Kasi pagkatapos yun ay maipapakilala na sa kanya itong hari ng mga hari. Kaya nung siya'y nagsimula ng umagang iyon, may unang customer siya na sa kabilang lugar ng batis, sinitsitan siya, Mama, ako ay tatawid po. Ay sabi ni Opero, "Naku, bata, buena mano ito. Kaya ililibre ko na lang, mukhang walang baon ito." Kaya pinuntahan niya, at sinakay niya sa kanyang balikan. At nung sila'y nasa gitna na ng tubig, itong batang ito, na cute na magaang, biglang bumigat. At sabi ni Opero, siya'y nag-complain, bata, ang liit-liit mo, ang bigat-bigat mo. Nasa kalagitnaan tayo ng tubig, baka tayo matangay ng agos. Natawa yung bata at sinabi sa kanya, Opero, di ba hinahanap mo ang hari ng mga hari? Ako, si Jesus, ang may-ari ng langit at lupa. Kaya ako'y nandito dahil ako'y hinahanap mo. Sumalok ng tubig sa kamay itong si batang si Jesus at bininyagan si Opero. At ang tinawag sa kanya ay Christopher. Sa Griego, Christophoros, na ang ibig sabihin, the bearer of Christ, tagapagdala ni Kristo. Kaya yan yung sampitan na nakikita ninyong mama na may bit-bit na batang si Jesus, si Saint Christopher. Maging yan man ay istoryang totoo o hindi, ano ang ipinahihiwatig nito? Nais ng Panginoon, kayong mga deboto, tayong mga deboto ni Santo Niño, na maging Christophoros, mga Christopher. Bitbitin natin si Jesus sa lahat ng oras at pagkakataon at siya'y pakitahan natin ng paglilingkod at pagsisilbi. At kayo'y magiging maligaya sa buhay sa lupang ito at sa buhay sa kabila. Ang paglilingkod sa Diyos, nako, yan ang pinakamagandang pwede mong gawin. Sa pagkakanggantimpala niyan ay hindi lang dito sa lupa, kundi sa kabilang lupa. Kaya nga, sulit na ikaw ay naglilingkod sa iyong Diyos, sa Panginoon, sa Santo Niño. Bitbitin mo ang Panginoon sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na ang mga hindi kilala si Kristo. At paano ka magiging convincing sa iyong buhay? Ipakita mo na ikaw ay makakristyanong tunay. At ano ang katangian niyan? Ikaw unang-una ay naglilingkod ng buo at todo at hindi swapang, mapagsarili, ang inaatupag lang ang kapakanan niya, kundi ikaw ay may puso para sa iba, the least, the lost, and the last. Number 2, yung katangian ba ni Jesus, lalong-lalo na ang kanyang pagkabata. Hindi ko naman sinasabing maging childish kayo na may lobo at lollipop, lalapit dito. Ako ay child, hindi. May tililing yan, ha? Kundi bilang bata, ikaw ay marunong sumunod at sumusunod ng masaya sa mga utos at turo ng Diyos sa simbahan. Ikaw ay obedient sa lahat ng pagkakataon at ikay nagiging mabuting halimbawa sa iyong kapwa. Sa pagkakataong ito ay naipamamalas mo na si Jesus ay buhay sa iyong pagkatao. Na ikaw ay magalang, hindi bastos, masipag, hindi tamad,
tuwid at hindi mangdaraya, mapang-api, nako basher, hindi sinungaling, kundi makatotohanan. Makikita ninyo ang isang totoong Kristiyano ay biyaya ng Diyos sa lipunan. Bakit siya ay nagiging halimbawang totoo at biyaya ng kabutihan? Kung lahat ba ay magiging mabuti, magiging matuwid, hindi magiging madaya at magnanakaw, gaganda ang ating mundo. Amen? Kaya nga, tanungin ko kayo, deboto ba kayo ni Santo Niño? Kung deboto kayo ni Santo Niño, ipakita natin ang pagkaninyo-ninyo sa ating kaugalian, sa ating pagkatao, na tayo nga naman, pag nakita ng iba, ay sasabihin, "Naku, nakita ko na si Kristo sa pagmumukha mo." O, tingnan ulit ang mga pagmumukha ng katabi ninyo, kamukha na ba ni Kristo? Ayan, ako. Sabihin mo, malapit-lapit na, ha? Kaya ito ang pagiging Kristiyano. At sana naman, sa totoo lang, ang ilan sa atin dito ay baka kunin na ni Lord. Tanungin mo ang iyong sarili, handa na ba ako humarap sa Kanya? Yung mga kukunin ni Lord, akala nyo ba yung mga senior na? Hindi. Yung mga junior, yung mga bata-bata pa. Kaya huwag kayong magtaka na ang ilan, alam ko yan, kasi madalas ako sa ospital, sa Santa Clara, katabi ko ang hospital. At sa between the hospital at doong simbahan, may columbarium na. Kaya pag sila'y namatay, diretso na sa columbarium ko. Kaya alam nyo, mga kapatid, sa isang buhay mo, huwag mong sayangin, kapatid, na pag ikaw ay graduate sa lupang ito at haharap sa Diyos, titignan ni Lord ang record mo. Ano kaya ang mahahanap niya? Panay kalokohan at katiwalian? O kawalan ng ginawa dahil tatamad-tamad? O makikita niya ng matahimik mong magagandang bagay na ginawa mo sa iyong kapwa, sa iyong Diyos? So, kung sino man ang unang tawagin ni Lord, any volunteer? Ay sana kayo ay mahahanapan ng magandang record at ang kapalit diyan ay buhay na walang hanggan. Tandaan nyo, yan lang naman ang purpose ng buhay. Magpakayaman ka. Katulad ng mga taga-DPWH na ngayon nasisintante, nasa sayo na mga bilyon-bilyon, pero may halaga ba yan sa langit? Wala. Pero yung kabutihan mo, yung katapatan mo, yung pag-aaruga mo sa kapwa na hindi naghahanap ng palakpak, sumisingil ng reward ni Father o a plaque of appreciation. Alam niyo mga kapatid, yan ang mga taong pinagpala sapagkat dito sa lupa pa lamang panglangit na sila. Kaya nga, mga kapatid, may all of us prepare well, so that when that day comes, we are all ready to face our Master. Na kapag na pumikit ka dito sa lupa at dumilat ka sa kabilang buhay, ang aabutan mong mukha ni Lord ay nakangiti at sasabihin, gising na, halina at tanggapin mo ang biyaya ng kalangitan. Sana wag naman paggising mo, nakasimangot si Lord at sasabihin niya, gumising ka pa. Wala ang pangalan mo dito sa impyerno. Doon ka pumunta. Lechon manok forever. Aray. Kaya mga kapatid, sana ang debosyon natin sa Santo Niño ay mag-uwi sa atin ng panibagong buhay Kristiyano na magdadala natin sa atin sa kalangitan. Palakpakan naman natin si Santo Niño.